Sinundan ni Calix ng tingin ang dalaga na papasok sa malit na eskinita. Napahugot siya ng malalim na hininga habang nakasunod tanaw sa maid niya. Di niya maintindihan ang kanyang nadarama. He does not want to see her leaving. Ayaw pa niya mawali kay Desra at gusto pa niyang makasama ang dalaga. The more he's been with her, the more he's longing for her presence. Di niya alam pero tila ba ang bilis ng oras kapag kasama niya ito? Nagmamaktol sa nalapan niya ang kanyang bagong relo sa braso. Naiinis na naman siya sa kanyang relo. Daling dinukot niya ang kanyang cellphone saka tinawagan si Chan. Yes, boss? I think sira na naman tong relo ko. Boss, kabibili ko pa lang kanina sa relong yan ah. Imposible namang sira ka agad. You paid for that Rolex for nothing? Si Chan sa kabilang linya. I hate this watch, singal niya. Boss, di na niya pinatapos ang assistant at agad na in-off ang linya. Why is it the time run so fast? Bulong ni Calix sa hangin. He rested his forehead on the steering wheel. Why is he getting so desperate to be with her? What the? Mura ni Calix na umalingaw sa loob ng kotse. Bakit ba ang bilis ng oras kapag kasama niyang maid niya? Ano ba ang meron sa tangang maid niya? Napamulagan siya na may kumatok sa bintana ng kotse. Namamalimos po! Dinig niya mula sa labas ng bintana. Out of desperation, he took off his expensive Rolex and gave it to the beggar without even thinking how much it was worth. Keep it. I don't need that fucking watch, he said lethargically. He started the engine and left. Kakapasok lang na Chen sa office. Malalaki ang hakbang nitong tinungo ang desk ni Calix. Boss, where's the watch? Bungad agad ng lalaki sa kanya. I threw it away. Malamig niyang tugon na nakatuon ng mata sa papeles sa ibabaw ng mesa. You're joking. I am not. Boss, where is the Rolex so I could file a complaint about it? I said I threw it away. Giit ni Calix. Boss, fine, I gave it to someone. Someone? A beggar. Ano? Binigay ko sa namamalimos kagabi. Boss, you paid million with that latest Rolex tas pinamigay mo lang? Sira nga. Ben, we can return it and ask for a new one. I don't care. As if that watch can buy her time. Calix murmured. What? I said I don't need Rolex anyway. Pero, just forget about the watch. Go back to your desk and do your job. Idiot. Fine. Sumusukong tumalikod na sa Chen. Lucky beggar. Pahabol pa nito bago naglaho. Salamat po. Bit-bit ang printed resume at application, lumabas ako mula sa isang computer shop sa isang malaking mall. Bago pa matapos ang maraso, kailangan kong maghanda at magbasa ng application para makakuha agad ako ng trabaho. Walang oras para magpahinga. Kailangan magtyaga para sa magandang bukas. Sipit-sipit sa aking kilikili ang envelope. Kumpiyansang binaybay ko ang gilid ng kalye. Di sinasadya, dumapong paningin ko sa isang malaking poster. Poster ni Mr. Joaquin Lee na iniendorso ang isang mamahaling brand ng damit. Napasuyod ako sa malaking poster. Di may tatangging gwapo talaga si Mr. Joaquin Lee. Nabalitaan ko nga mga iniendorso ng lalaki palaging sold out. Yaman. Laglag balikat pinagpatuloy ko ang mga hakbang nang may naulinigan akong kaguluhan sa unahan. Naku, tinakasan na naman tayo. Maarting bulyaw na isang bakla. Hugo, hanapin mong lalaking yon. Sobrang daming kailangang pirmahang kontrata, iniwan na naman tayo? Opo, Mother Ethel, sagot ng malaking mama. Mahinuhang isang bouncer o kaya personal bodyguard, parang ganun. Di ko pinansan at nilampasan ko lang ang mga to. Nagtuloy-tuloy hanggang may bumangga sa akin mula sa likuran. Dahilan para sumemplang ako at tumilapo ng dalakong envelope. Sorry, paumanhin ng lalaki. Dahil nga sa pagmamadali ng lalaki, hindi ko nakita ang itsura. Narinig ko naman ang baklang tumili. Hugo, habulin mo! Si Mother Ethel na sinundan ng lalaking bumangga sa akin. Pati ang malaking mama nilampasan ako at hinabol ang lalaki. Napabuntong hininga, pinulot ko ang envelope. Tahimik muli ako naglakad. Lumihis sa isang kanto kung saan malimit lang ang magagawing tao at di masyadong natatamaan ng tirik ng araw. Pawisang inihakbang ko ang paa na may biglang may palad na mablot sa aking braso at parasang inunat ako pakubli sa likod ng malaking basurahan. Akma akong titili ngunit bigla, hinirangan na mapangahas na panauhin ang bibig ko. Nanlaban ako. Desra, tumahimik ka. Napinto kong akmang pagsabunot sa panauhin nang sambitin itong pangalan ko. Daling tumama ang mata ko sa mapangahas. Mr. Joaquin? Nagulantang espiritu ko na masuyod ang itsura nito. Anong ginagawa ng lalaking to dito sa likod ng basurahan? Ang gwapo pero ang dugyot?
Mr. Joaquin, huwag mo ako po isali sa kadugyutan mo. Shh! Mabilis ang daliri nitong hinarang sa labi ko. Gusto kong magnangawa eh. Ang dugyot ng gwapong to, nilagay pa talaga ang daliri sa labi ko. Aba, malay ko kung anong nahawakan ng lalaking to. Kung tutuusin, nasa likuran kami ng basurahan. Pweh, dali kong iniwas ang labi ko. Mr. Joaquin, quiet! Babala ng lalaki at nilingalinga ang leeg. Ilang saglit lang dinig ko ang pagbitaw nito ng maluwag na hininga. Yes, I lost them. Sabi nitong sumalpak papaupo sa maraming semento at sinandal ang likod sa madumi at nangangamoy na pader. Mr. Joaquin, bakit ka nandito? Nakukuryosong tanong kong akmang tatayo, ngunit dali nitong hinagip ang palad ko pabalik patalong ko. Magtago muna tayo. Po? Naguguluhan ako. Desra, I wanna be free. Usal ng lalaki tiningala ang mainit na kawalan. Malaya? Ulit ko pa sa sinabi nito. Umungo lamang ito. Pero Mr. Joaquin, wala po akong plano maging malaya sa tabi ng mabahong basurahan. Saad kong tumayo na. Isa nakakalokong tawang pinakawalan nito dahil sa silabi ko. Interesting lady. Mr. Joaquin, kung wala po kayong planong umalis, sa madaming kantong to, mauuna na po ako. Paalam ko dahil di ko matagalan ang umaalingaso na basurahan. Dari akong tumalikod. Teka! Pigil ni Mr. Joaquin na mabilis tumayo sa pagkakasalpak sa simento. Sama ako! At something changes. Akma ko lalabas sa makitid na eskinita na maalalang wala nga palang taong hindi nakakilala kay Mr. Joaquin. Habang inusdi kong ulo sa paligid, kita ko maraming tao, paroot pa rito. Sinurado ko ang pagkakaguluhan ng lalaking to. Tara! Si Mr. Joaquin na akmang lalampasan ako. Teka! Nalikong pinigil ang braso nito. Bakit? Naguguluhan ng mukha nitong binalingan ako. Pinuksan ko ang knapsack bag na dala at saka dinukot ko doon ng isang itim na masket pink na bucket hat. Nakasanayan ko magdala ng sombrero panangga sa init and mask dahil katatapos lang ng pandemic. Yumuko ka. Utos kong tumingkayad para isuot dito ang sombrero. Di naman to kumontra at yumuko ka agad. Tago mo muna ang sarili mo. Narinig ko pa ang mahinang tawa nito. Thank you. Mahina pero tama lang para dumaan sa aking tenga. Wala yon, Mr. Joaquin. Inabot ko dito ang mask. Tinanggap nito at sinuot sa mukha. Ayan, di ka na pagkakaguluhan ng mga tao? Sabi kong naunang humakbang. Teka, wag ka munang gumalaw dyan. Inusti kong muli ang ulo na masigurado kung iilan lang ang tao. Clear! Kinoko agad ang braso nito at inakay papalabas, tsaka naglakad kami sa kalye. Makalipas sa ilang minutong paglalakad, narating namin ang parke. Wala akong plano magpunta doon pero dinala ko ng paa ko. Marahas kong binitawan ang braso nito na mapagtanto ko ang ginawa. Teka nga, inarap ko ito. Nakita ko nakangiti ang mga mata nito kahit natatabunan pa ang labi ng mask. Saan ka ba pupunta, Mr. Joaquin? Sadyang hininaan ko ang boses at baka may makadinig. Nakita ko nag-iisip to, tas nagkibit balikat pagkatapos. Hindi ko alam. Matamlay nitong sagot. Anong di mo alam? Sasama na lang ako sa'yo kung saan ka pupunta. Ano? Walang direksyon ang buhay mo? Sobrang gulat na tanong ko. Isang tawang pinakawalan nito at saka kinamot ang batok. Not at all. Dahil pag akong tatanungin mo, may direksyon akong tinatahak. Nagahanap akong pera para yumaman. Walang prenong saad ko. Di naman sa walang direksyon, ngayon lang. Tumakas kasi ako eh. Anong tumakas? Galing kang bilangguan? No, hindi. Diyos por santo, lumayo-layo ka, Mr. Joaquin. Baka madami pa ako sa pinagagawa mo. Mabilis akong tumalikod at iniwan ang lalaki. Baka kung ano pa ang kinasangkutan ng lalaki. Sa isiping nagkubli pa ito sa likod ng mabahong basurahan, malamang sangkot to sa ilegal. Ayokong manghusga pero di ko maiwasan. Baka di ko pa makamit ang pangarap ko, mahirap na. Mas mabuting maagang makakaiwas. Hey, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumunod si Mr. Joaquin sa mga hakbang ko. What I mean is, tumakas ako sa manager ko. Nakahinga ako na maluwag, pero napaisip din ako. Mabuting isang to tinakasan ng trabaho, samantalang ako kandakuba makapasok lang. Di ko to pinansin at nagtuloy-tuloy sa paghakbang, pero ang lalaki sunod ng sunod sa akin. Mr. Joaquin, may pupuntan pa po ako. Di kita masasamahan. Humrap ako sa lalaki. Kaya ko huminto din to kakahakbang at tumatras ng kaunti. I'm afraid you can't leave me, Desra. Tumaas ang kilig ko sa narinig. At bakit naman?
May buhay po ako. May buhay ka din. Maghiwalay tayo ng landas. Paalam po. Magalang kong paalam at saka tinalikuran ko ang lalaki. I'm hungry. Walang prenong deklara nito sa likuran ko. Ibig kong matawa. Ano naman kung gutom ang lalaking to? Hindi ko responsibilidad serbisyuhan ng ligaw na celebrity to. Di kumain ka. Muli kong hinakbang ang paa pasulong para iwan to. I don't have anything in me. Inahabol pa rin ako nito. Napinto ko ang hakbang at hinarap ito. Napakamot sa batok ang lalaki. The thing is, wala akong pera. Nahihiyang pag-amin ito. Ano? It's not that I have my money, pero tumakas nga ako eh. I left my belongings in the car. My cards, my phone, everything. And I'm starving and thirsty too. Desra? Saad pa nitong nagpuppy eyes? Mukhang tuta? May pagpipilian ba ako? Alang ang iwan ko to't mamatay sa gutom. Halika na nga! Napilitan man, kinuha ko ang braso nito at inakay papunta sa malaking puno. Pinaupo si Mr. Joaquin sa damuhan sa ilalim noon. Tama nang nasisilungan mula sa tirik na araw. Maghintay ka sa akin dito, ibibili kita ng pagkain. Paano kung di ka bumalik? May trust isyong lalaking to ah. Babalik ako. Hawakan mong bag ko, babalik ako. Tumangutang mo ito at saka ko na iniwan. Sumaglit ako sa isang burger stand sa kabilang ibayo. Buy one take one na burger at mineral water. Bumalik ako, 2 bote ng tubig at 2 burger. Nakita ko si Mr. Joaquin nakatingala sa kawalan. Animo sarap na sarap sa hangin sa paligid. Nakangiti ang matang nakamasid. Hi! Daling bati nito na makita akong papalapit. Nginitian lang to at saka ako naupo sa tabi. Hinalungkat ko ang dalang supot. Eto, hindi to kamahalan kaya ng mga pagkain mo araw-araw pero nakakabusog. It doesn't matter as long as it's food. I won't say no. Napaka-humble naman. Kinuha nitong burger at binalatan. Akbang huhubarin nito ang mask pero dali kong pinigil. Sandali! Mabilis ang kamay, dinukot ko ang payong sa loob ng bag at binuksan. Kinubli ko to sa likod pagkabukas ng payong. Mabuting sigurado. Sabi kong nilingalinga ang leeg, baka may mga fans si Mr. Joaquin. Pwede na, kain ka na. Di naman to nagreklamo. Tinanggal ang mask at maganang kumain ng mumurahing burger na binili ko. Sa sunod, pag tumakas ka, siguraduhin mong may bala ka. Di yung tumakas ka, wala ka naman palang panlaban. Pangaral ko dito. Opo, I will bear that in mind. Puna nito na hindi ako binabalingan at sumusubo. Ilang saglit binalingan ako nito. Kumain ka din. Nilahad nito sa akin isang burger. Umiling ako. Busog ako. Binuksan ko ang bote ng mineral water at iniabot kay Mr. Joaquin. Bakit ka pala tumakas? Ibig kong pagalitan ng sarili. Sa lumabas sa bibig ko pero huli na. Natanong ko na. Gusto ko maging malaya. That's not life that I want to be, Desra. Tumigil to sa pagsubo. Umungal ako bilang puna at sinundan ang paningin ng lalaki. Kita ko nakatuon ng mata ni Mr. Joaquin sa ibong lumilipad sa himpapawid. Like those birds. Malayang nakakalipad at nakakagala. Saan man nila gustuhin? Ano bang gusto mong gawin? I want to have a peaceful life away from limelight. I want to be a photographer where I can express my love for nature, Desra. Where I can capture the amazing beauty of the world. Bakit di mo gawin ang gusto mo? I can't. My mother wants me to be a public figure. My dad wants me to handle things when the time comes. May himig ng pait ang boses nito. Sa likod ng kasikatang tinatamasa nito, may kalungkutan palang nakakubli. Ayoko rin saway ng mga magulang ko. Ayoko silang malungkot. Di naman pagsaway ang sundin kung ano'y kasasaya mo, Mr. Joaquin. Ikaw ang may kontrol ng sarili mo. Huwag ka matakot magpakatotoo at sabihin mo kung anong gusto mo. Kahit balibaliktaran pang mundo, parents will always be parents. Ano mang kailigaya ng anak, ay kaliligaya din nila. Kailangan mo lang tapang para sabihin kung anong gusto mo at saan ka magiging masaya. Desra, sigurado ko may intindihan ka nila. Should I tell them? Oo naman, para maging masaya ka. Sigurado ako magiging masaya din sila para sa'yo. I hope so. Kailangan natin maging positibo sa lahat ng bagay, Mr. Joaquin. Magtiwala ka lang. I will. Tahimik ko pinagmasdan ng paligid habang tumutungga ng tubig. Thank you, Desra. Ngumiti to sa akin pagkatapos. Mula yun, nanatili kami sa parket nag-usap kung ano-ano. Gusto nitong madama ang panandaliang kalayaan. Pinaunlakan ko naman. Di ko alam pero may parte sa akin na sadyang nalulungkot sa klase ng buhay meron to. Habang tumatagal marami akong natututunan.
Nadidiscovering mga bagay na tiliwas sa paniniwalaan ko. Ang pera importante at kailangan araw-araw, pero may mga bagay talagang hindi matutumbasan ng luho. Yon ay pagpapatawad at kalayaan. Teka, Mr. Joaquin, kailangan ko nang umalis. Sabi kong nataranta dahil magdadapit hapon na. Kailangan kong sumaglit sa kondo na Senyorito Calix. Mabilis kong sinukbit ang bag at akmang aalis nang maalalang wala nga pala tong pera. Dinukot ko sa balsa ng bag ko ang pitaka at kumuha kong 500. Natabi ko to dahil medyo nakakaluwag-luwag ako dahil kay Senyorito Calix. O eto, inabot ko dito ang pera. Papahiram ko sa'yo, pamasahe mo. Salamat. Hindi ko yan bigay ha, utang yan. Babayaran kita. Kalakip ng ngiti si Mr. Joaquin. O sige na, mauna na ako ha, may trabaho pa ako eh. Tumango lang to at saka ako na iniwan.